Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by DNG Digital. Ang Pangulo, di ba, napapabalita, rumors lang ito na may na-hospital, dinala sa St. Luke Hospital, sino ba yan? Ito, biglang nagsalita, Sunday ngayon ha, biglang gumaling, kung nagkasakit man, magaling na, nag-report, naging reporter tuloy. Sipag ng presidente natin, ano? Reporter na eh. Anong ibinalita? Walang nasaktang Pilipino sa giyera sa... Yun lang pala. Trabaho ba yan ng presidente? Pakinggan natin. Po sa inyo lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandoon. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon. Shortcut ko lang ha. Hanggang monitor lang kayo. Can you protect our OFWs from being harmed? Yan ang tanong. The answer is none. Tapos, again, salamat sa malasakit ng ating Pangulo na mag-report. But to me, pakitang tao lang ito. Para lang ipakita na he cares. Paano niyo ipakita niyong pag-care? Ayusin niyo ang problema sa bansa, yung korupsyon. Ayusin niyo ang problema sa ekonomiya. Yan ang gawin niyo. Hindi yung magiging reporter kayo. Mga embassy sa ating mga labor attaché sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty ng Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino nang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin. Monitor, yun nga, monitor. Walang Pilipinong nasaktan o nasawi. But maraming Pilipino naghihirap sa bansa nang dahil sa korupsyon. Iyon sana ang magandang yan. I have ordered the Ombudsman, parang gano'n, the DOJ to investigate yung aligasyon ng delivery ng mali-maleta. Yung pati pangalan ko nadamay. Ang concern ng Pilipino and even the OFW is corruption, dahil kung walang korupsyon sana, uunlad ang bansa. Kung walang sanang korupsyon, maraming mamumuhunan. At least mabawasan na yung kababayan natin na aalis sa bansa para magtrabaho sa ibang lugar, dahil ang hirap nun. Yung mapalayo ka sa iyong pamilya. Bakit napupunta doon? Napipilitan lang dahil walang trabaho o menos ang trabaho sa bansa. Dahil sa kapalpakan sa governance. Kanina nagsalita na yung si dating chairperson Prosper Olivas. There is crisis of confidence in governance. Nagsalita ang Bangko Sentral Governor na wala na kaming magagawa para iangat ang ekonomiya ng bansa dahil sa maraming governance failures. Yun ang dapat asikasuhin, hindi yung mag-report para bang, ano ba yung pinaka-last niya nagsalita siya, nag-report, yung mangutang ata sa SSS, calamity loan. Hanggang sabi ni Mr. Ted Pailo na baka ang Pangulo later on mag-announce na sa winning combination ng loto. Nakamonitor ang lahat. Age of social media ngayon. Mayroon akong pinsan sa Israel na mamonitor ko. Palagi walang tigil ang atake. Safety naman kami, pray for us. Ganon. Wala tayong magagawa eh. Nag-aaway yung mga unang umatake ang US at Israel. Di siyempre, gaganti naman ang Iran. Ang ginagantihan, yung sa Israel at mga military bases ng US sa Middle East. But nakaprepare man sila. Kompleto sila ng mga air defenses. Yung Israel at ang mga military bases. Hindi katulad sa atin. Simba ko, knock on wood. Nandito ngayon yung mga Typhoon na missile system ng US. Ganyan.
Kung paulanan tayo ng missile ng China, may air defense pa tayo? Wala. Masusunog tayo. So, again, salamat Mr. President sa iyong malasakit sa mga OFWs by reporting. mas maganda asikasuhin niyo ang problema sa ano ito? Problema ba sa flood control? Yung tiwala ng taong bayan na ngayon nawawala na kasi nga parang may pinagtatakpan, ayaw imbestigahan. 18 Marines, hindi naman lahat Marines, kailang Marines na lang nagsalita na, mali-malitang delivery kasama ang Pangulo. Bahay niya sa Paway, bahay niya sa Forbes Park. Wala lang. Anong sagot? Lousy script. Ang taong bayan may sarili ng opinion. Basing sa comments, sa mga reaksyon, mas maraming naniniwala sa sinabi ng mga brave Marines. Ngayon, pag walang bala lang, pabayaan lang, edi wala kaming magagawa. Anong magagawa lang namin? Edi maghintay ng eleksyon para ibuhos namin ang galit ng taong bayan sa mga nagtatakip o nagproprotekta sa mga mastermind sa nakawan sa pundo ng taong bayan.